Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na So Close. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nag-umpisa ang kwento sa pagpapakita sa isang higanteng kumpanya ng cybersecurity sa Hong Kong na pag-aari ng magkapatid na Chow Men at Chow Loi, at sa mga sandaling iyon nahaharap ang kanilang kumpanya sa pag-atake ng isang malakas na computer virus na mabilis na kumalat sa kanilang network. Kaya't ang mga investor sa iba't ibang bansa ay nag-alala na kapag lumabas ang balitang ito sa publiko, na ang kanilang system ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng virus, mawawala ang lahat sa kanila. Samantala, nagkakagulo ang lahat ng empleyado at walang kahit isa sa kanila ang may alam kung paano pigilan ang pag-atake ng virus, hanggang sa lumitaw ang isang computer hacker na nagngangalang Dark Angel, at tinanggal nito lahat ng virus na nasa system sa loob lamang ng ilang minuto. Bumilib naman si Chow Loi sa galing ng hacker at iniutos niya sa kanyang mga tauhan na gusto niya itong makaharap at makausap upang magamit para sa kanyang pansariling kalamangan. Kinabukasan, dumating ang isang magandang babae na nagngangalang Maylin, sa gusali ng mga Chow. Makikipagkita ito sa chairman ng kumpanya na si Chow Loi, at ito ay walang iba kundi si Dark Angel. Dahil mailap ito sa mga tao at hindi basta nakikipagkita kahit kanino, sinamahan siya ng napakadaming security papunta sa opisina nito. Pagdating sa loob ng opisina, nakita ni Maylin ang magarang kwarto habang nakaupo sa gitna ang mailap na si Chow Loi. Pagkaupo niya sa harap nito, maingat niyang inilagay ang salamin sa lamesa. Ilang sandali pa, ibinunyag ni Maylin na siya ang may kagagawan sa naganap na panghahak sa kumpanya nito sa nakalipas na ilang gabi. Ginawa niya ang palabas na iyon upang imbitahan siya nito sa kanyang gusali, at dito niya tatapusin ang lalaki. Nang marinig ito ni Chow Loi, mabilis nitong sinarado ang security glass na nakapaligid sa kanya upang hindi tabla ng kahit anong bala, at tinawanan ng malakas si Maylin. Inilagay naman ng dalaga ang kanyang headset at inactivate ang isang soundwave na bumasag sa mga salamin sa paligid, habang tinutugtog ang isang makabagbag damdaming kanta na Bulaklak. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Maririnig ito sa lahat ng speaker at headphone sa loob ng gusali. Sinadya ito ng Dark Angel upang magambala ang mga security na nakabantay sa mga monitor at nakikinig sa radyo. Wala namang sinayang na oras si Maylin, isa-isa niyang binaril sa binti at hita ang lahat ng security na nakapaligid sa kanila. Samantala, tatawa-tawa si Chow Loi sa dalaga dahil bigo ito sa kanyang mission na tapusin siya, dahil hindi siya magagalaw nito sa loob ng security glass. Subalit, natigilan ito nang sabihin ni Maylin na sinadya niyang iwan ang kanyang salamin sa loob dahil ito ang tatapos sa kanya. Ang salamin ng dalaga ay may lamang laso na kayang tumapos ng maraming tao sa isang subway. Ilang sandali pa, inactivate ng babae ang sunglass at mabilis na naglabas ito ng usok na tinatawag na cyanide, dahilan upang mabilis na pumanaw si Chow Loi. Bago umalis si Maylin, nag-install muna siya ng isang camera sa loob ng fire alarm na konektado sa satellite upang makita nila ang mga susunod na kaganapan sa loob ng building. Samantala, makikilala ang bunsong kapatid ni Maylin na si Alex na nasa bahay ng mga sandaling iyon. Siya ang utak sa pag-hack sa system ng gusali. Upang matiwasay ang pagtakas ng kanyang ate, dinesable niya ang security system ng buong building. Sa rooftop ng gusali umakyat si Maylin, doon siya dumaan para sa kanyang pagtakas, habang ang mga security sa baba ay walang kamalay-malay na wala na ang kanilang hinahanap. Ilang sandali ang nakalipas, ligtas na nakaalis si Maylin sa building. Bago siya umuwi, dumaan muna ito sa bakery upang bilhan ng cake ang bunsong kapatid. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang dating kasintahan na si Chan. Nagtatrabaho ito sa isang magazine sa New York at umuuwi lamang sa Hong Kong isang beses sa isang taon. Ilang araw na lang babalik na ito ng Amerika, kaya gusto niyang makipagkita kay Maylin upang makausap at binigyan ang dalaga ng kanyang contact number. Sa ibang eksena, makikitang pinapanood ng magkapatid ang kaganapan sa loob ng opisina ng yumaong Chow Loi. Habang gumagawa ng investigasyon ang mga pulis, dito makikilala ang isang babaeng forensic na si Hong Kei-chi sa kanyang unang araw sa trabaho, at ang partner nitong si Mas Yuma.
Matalino at magaling na investigador si Hong, bawat sulok ng kwarto ay kanyang inaaral, hanggang sa makita niya ang isang butas sa kisame. Alam niya agad na isang uri ng boots ang ginamit dito ni Dark Angel. Napansin din niya na lahat ng tinamaan ng baril ay sa binti at hita lamang, kaya na-realize niya na hindi ito ordinaryong mamamatay tao, kundi isang professional na assassin. Wala na silang nakita pang ebidensya maliban sa sounds na pinatugtog ng Dark Angel. Samantala, humanga naman si Alex kay Hong sa galing nito mag-imbestiga, kaya't naging interesado siya sa background nito. Nalaman niya naka-birthday ito ng kanyang ate Maylin. Sa ibang eksena, habang nasa CR si Maylin, nasa isip pa rin niya si Chan. Naalala niya ang una nilang pagkikita. Ang kanyang best friend na pinsan nito ang nagpakilala sa kanila hanggang sa sila ay nagkamabutihan, subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, na aksidente ang kanyang best friend dahilan upang ito ay pumanaw. Simula noon, sa tuwing darating si Chan sa kanilang lugar, dumedalaw ito sa puntod ng pinsan at nakikipagkita kay Maylin, subalit, unti-unti namang iniwasan na din ito ng dalaga dahil hindi niya masabi ang katotohanan na isa siyang assassin. Nasira naman ang kanyang moment nang biglang dumating si Alex at ginulo siya nito sa kanyang pag-iisa. Kinabukasan, habang nasa coffee shop ang magkapatid, napansin ni Alex na malalim ang iniisip ng ate niya. Ito ang araw ng pag-alis ni Chan papuntang Amerika, ngunit wala siyang sinasabi sa kapatid. Hindi naman nakatiis si Maylin. Inaya niya ang kapatid at agad na nagpunta sa airport habang si Alex naman ay naguguluhan sa kinikilos ng ate niya. Samantala, si Chan na hindi pa nakakasakay sa eroplano ng mga sandaling iyon, ay nakita silang magkapatid. Nilapitan niya si Maylin at agad na niyakap. Masayang-masaya naman ang dalaga na muling makita at makasama ang nobyo. Si Alex ng mga sandaling iyon ay gulat na gulat at hindi makapaniwala na may kasintahan pala ang kanyang ate. Ipinagpaliban naman ni Chan ang pagbabalik sa Amerika upang makasama ng matagal si Maylin. Samantala, hindi tumitigil at patuloy naman ang paghahanap ng ebidensya ng magpartner. Kalaunan, na-realize ni Hong na isang inside job ang nangyaring pagpaslang kay Chow Loy, dahil imposibleng makapasok ang Dark Angel sa loob ng gusali, kung walang nagbigay sa kanya ng impormasyon at access sa kanilang system. Dahil sa mga impormasyong nakalap, mas tumindi ang kagustuhan ni Hong na malaman ang totoo. Alam niyang may mga naiwang digital prints sa system ng mga Chow, at gusto niya itong makita kung naroon pa at hindi nabura. Agad na bumalik ang dalawa sa gusali ng mga Chow at lihim na pumuslit sa opisina ng yumaong Chow Loy. Dito niya nakumpirma na may mga files na binura. Nalaman din nila na ang mga Chow lang ang may access dito at ang unang pumasok sa opisina ng mapaslang si Chow Loy ay ang bunsong kapatid nitong si Chow Men. Napagtanto ni Hong na posibleng may kinalaman ang kapatid nito sa pagpanaw ni Chow Loy, dahil ito lamang ang may access sa system at siya din ang unang pumasok ng pinaslang ang kapatid. Bukod pa dito, siya ang magmamana sa lahat ng ari-arian ng kapatid sakaling mawala ito. Samantala, nalaman ni Chow Men na nasa building ang dalawang pulis kaya't naghinala agad ito na hindi magtatagal ay mabubunyag ang kanyang ginawa. Wala namang kaalam-alam ang Dark Angel sa katotohanan na ito, dahil tumanggap lamang sila ng kontrata sa pamamagitan ng email at hindi kilala kung sino ang mga katransaksyon. Dahil sa nangyari, iminungkahi ng kanang kamay ni Chow Men na bigyan ulit ng assignment ang Dark Angel, ngunit sa pagkakataong ito, isi-set up nila ito. Aabangan at tatapusin. Nag-aalala din ang kanang kamay ni Chow Men, dahil kung sakaling mahuli ng mga pulis ang Dark Angel, mabubunyag ang katotohanan at malalaman na galing sa kanila ang email. Ginawa naman agad ni Chow Men ang email at nagpadala ng bagong kontrata sa Dark Angel para sa panibagong target, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nalaman ito ni Hong, ngunit ang pinadalang email ay nakasulat sa isang cryptic message kaya't hindi niya makuha ang totoong mensahe nito. Pero malinaw naman ang pangalan ng isang lalaki na nakasulat doon, kaya't sigurado siya na ito ang panibagong target. Nagpasya naman si Hong na pumunta sa isang record store sa kagustuhang malaman kung sino ang Dark Angel. Ang kantang narinig nila ang tanging hawak na ebidensya. Gusto niyang malaman kung tungkol saan ang kanta at nagbabaka sakali na may makapagturo sa kanya kung sino ang Dark Angel. Samantala, nagkataon na nasa loob ng record store si Alex at nakita niya si Hong nang pumasok ito. Pinagmasdan niyang maigi ang pulis habang nakangiti. Habang si Hong naman ay walang kamalay-malay na nasa tabi lang niya ang kanyang hinahanap. Alam ni Alex kung bakit naroon ang babae kaya bago siya umalis, ibinigay niya dito ang suot na headphone at pagkatapos ay pinatugtog ang kanta na Bulaklak. Ang bango-bango, ang bango
at nang mapakinggan ito ng pulis, napagtanto niyang ito ang kantang ginamit ng Dark Angel sa araw na pinaslang si Chow Loy, agad niyang hinanap ang nagbigay sa kanya ngunit wala na si Alex sa loob. Samantala si Maylin at Chan ay magkasama ng mga sandaling iyon, ipinagpaliban nito ang pagbabalik sa Amerika. Habang sila ay naglalakad, bigla silang hinarang ng 3 hold-upper, ibinigay ni Chan ang dala nitong pera, ngunit hindi pa ito sapat sa kanila. Binugbog ng 3 lalaki si Chan dahilan upang hindi nakapagpigil si Maylin, hinarap niya ang mga ito at sa isang iglap ay napatumba niya ang 3. Nagulat naman si Chan nang makita si Maylin na sandali lang nitong pinatumba ang 3, dahil dito, inamin ng dalaga ang kanyang trabaho, na isa siyang assassin at ito ang dahilan kung bakit umiiwas ito sa kanya noon. Sa loob ng taxi, tahimik at walang kibuan ang dalawa, nabigla si Chan sa kanyang mga nalaman, ngunit hindi nagbago ang pagtingin nito sa dalaga at mahal pa din niya si Maylin kahit sino o ano pa ang ginagawa nito sa buhay. Naisip ni Maylin na huminto na sa kanyang trabaho, kaya pag-uwi nito sa bahay ay sinabi niya kay Alex na kanselahin ang huling kontrata na natanggap, dahil magpapakasal na sila ni Chan at balak na nitong magbagong buhay. Si Alex ng mga sandaling iyon ay naguguluhan sa desisyon ng kapatid, ngunit sumang-ayon pa rin siya sa kahilingan nito. Kinabukasan habang magkasama ang magkasintahan, nag-alala si Maylin sa kapatid dahil hindi ito nagparamdam sa kanya ng buong araw at ayaw din itong sumagot sa kanyang mga tawag. Huli na nang napagtanto ni Maylin na itinuloy ni Alex ang huling misyon kaya ito ay nagmamadaling pinuntahan ang kapatid at iniwan si Chan. Samantala, ng mga oras na iyon, ang grupo ni Chow Men ay nag-aabang sa pagdating ng Dark Angel, kung saan ang target na binigay nila dito ay naroon na, ganun din ang 2 pulis. Huli na nang napagtanto ni Hong kung saan pumwesto ang Dark Angel upang tirahin ang target. Pagdating nila, paalis na ang magkapatid sakay sa elevator, hinabol ng magpartner ang elevator at nakapasok sa loob. Nagpakiramdaman ang 4 dahil meron pang ibang nakasakay. Paglabas ng huling tao sa elevator, nagumpisa ng magkarambola sa loob. Hanggang sa narating nila ang parking, bawat partner ay nahawakan ng magkabilang babae kaya nagkasundo si Maylin at Hong na bitawan ang mga partner nila at idaan sa mano-manong away. Binitawan at pinatabi nila ang dalawa sabay nag-umpisa sa kanilang laban, ngunit parehong magaling ang dalawa at halos walang natatalo sa kanila. Patuloy silang nag-away at inilabas ang kanilang itinatagong galing sa mano-mano, hanggang sa napansin ni Alex ang mga lalaking umaaligid kaya ipinaalam niya agad ito sa kanyang ate, habang pinutukan niya agad ang kalaban. Nag-umpisa ang palitan ng putok sa magkabilang grupo at sa pagkakataong ito ay nag-team up ang grupo ng Dark Angel at Hong upang mailigtas ang kanilang buhay laban sa mga kalaban. Nakakuha si Alex ng sasakyan kaya mabilis silang umalis sa lugar ng magkakasama. Ngunit nang malayo na sila sa kalaban, biglang huminto ang sasakyan at pinababa ng Dark Angel ang magpartner. Iniwanan nila ang 2 pulis sa kalye ng ligtas. Pagdating sa bahay, nagtalo ang magkapatid dahil hindi sinunod ni Alex ang inutos ng kanyang ate na kanselahin ang kontrata. Pakiramdam naman ni Alex na palagi siyang pinagbabawalan ng kanyang ate upang gumawa ng mga mabibigat na bagay at palagi na lang itong nasa harap ng computer. Gusto niyang patunayan sa kanyang ate na kaya niyang gawin ang mga bagay na ginagawa nito, ngunit hindi siya nito pinagbigyan. Ilang araw ding nagkatampuhan ang magkapatid. Nabanggit naman ni Maylin sa kasintahan ang nangyari. Sinabi niya din dito na pinagbawalan niya si Alex na gawin ang mga bagay na ginagawa niya, dahil ayaw niyang matulad ito sa kanya na labis niyang pinagsisihan. Kinuwento niya dito na nagumpisa ang lahat pagkatapos magawa ng kanyang ama ang invention nitong surveillance tool na tinatawag niyang World Panorama. Balak nitong ibigay ang access sa mga pulis, ngunit dumating ang masasamang tao upang agawin sa kanya ang World Panorama para gamitin sa kasamaan. Tumanggi ang kanilang ama na ibigay ito sa mga lalaki kaya ito ay pinaslang kasama ang kanilang ina. Papatay na din sana silang magkapatid, nang ang isa sa mga kalaban ay bumaliktad at ipinagtanggol sila. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ang baril at ito ang unang pagkakataon na nadungisan ng dugo ang mga kamay ni Maylin. Simula noon, naging normal na sa buhay ni Maylin ang pagpatay ng tao. Magsisiman siya, huli na ang lahat dahil nagmantsa na sa kanyang mga kamay ang dugo ng bawat buhay na tinatapos niya. Sa sumunod na eksena, birthday ni Maylin at ito din ang kaarawan ni Hong. Sa opisina ng mga pulis, nagulat at nagtaka si Hong nang malaman na may nagpadala sa kanya ng cake. Maya-maya lang ay may babaeng nagsalita sa speaker ng police station. Ito ay si Alex. Binati at kinantahan nito si Hong ng happy birthday,
Si Hong ng mga sandaling iyon ay sarcastic na ngumiti at humarap sa CCTV camera, mababakas ang galit sa mukha nito, sabay tikim sa pinadala niyang cake. Samantala, pagkatapos asarin ni Alex si Hong, umalis siya ng bahay upang puntahan at kuhanin ang cake para sa kanyang ate. Habang nasa loob ng cake shop, nagulat siya nang may tumawag sa kanyang telepono na hindi pamilyar na numero. Nalaman niya na ang nasa kabilang linya ay ang babaeng pulis. Sinabi nito na dahil sa lasa ng cake kaya niya nalaman kung saan bakery ito binili, pinuntahan niya ito at kinuha ang lahat ng numerong iniwan ng kanilang regular na customer. Nalaman din ni Alex na nasa labas lang si Hong at nag-aabang sa kanya, wala na siyang ibang matatakasan kaya binasag niya ang salamin ng bakery upang makatakas. Dahil sa nangyari, tumawag si Hong ng backup habang hinahabol si Alex, ilang sandali lang ay marami ng pulis ang humahabol sa dalaga. Nang mga sandaling iyon, wala nang choice si Alex kundi tawagan ang kanyang ate. Sinabi niya dito ang kanyang sitwasyon kaya agad siyang tinulungan ni Maylin upang maiwasan ang mga pulis. Habang busy sa paghahanap ng exit sa kanyang kapatid, nakita ni Maylin sa CCTV camera na may nakapasok na kalaban sa kanilang bakuran. Nagtataka siya kung paano nalaman ng mga ito ang kanilang address, unti-unti namang nakapasok ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. At doon nagsimulang makipagpalitan ng bala ang dalaga sa mga lalaking dumating. Kahit na siya ay nahihirapan, pinilit niya pa rin na makahanap ng exit para sa kanyang kapatid. Gustuhin man niyang ipagtanggol ang sarili, mas iniisip niya ang kapakanan nito. Dahil dito, ilang beses na tinamaan ng bala ang dalaga, ngunit tuloy pa din ito sa pagtulong sa kanyang kapatid, hanggang sa nakahanap siya ng exit para dito, ngunit sa huli, sa dami ng tinamo niyang bala, nasawi si Maylin sa mismong araw ng kanyang birthday, hindi siya nagdalawang isip na ibuwis ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang bunsong kapatid. Samantala, masayang umuwi si Alex sa bahay dahil nakatakas siya sa mga pulis, ngunit, bigla siyang kinabahan nang makita ang sira-sirang mga gamit at basag na mga salamin ng kanilang bahay, nawasak ang kanyang puso nang makita ang kanyang ate sa sahig na wala ng buhay. Hindi siya makakilos sa kanyang nakita, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at galit dahil sa ginawa sa kanyang ate, wala na siyang kapatid at best friend, at ngayon ay mag-isa na lang siya sa mundo. Mas lalong nadurog ang puso ni Alex nang makita sa surveillance na hindi tama ang pakikipaglaban ni Maylin sa mga kalaban, nakita niya kung paanong hindi iniwanan ng ate niya ang computer, upang patuloy siya nitong tulungan habang sinasalo ang tama ng mga bala, nang hihina, at labis na sinisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari. Samantala, dahil sa nangyari, hindi naging maganda ang epekto nito para kay Hong. Sinet up siya ng mga kalaban, naglagay ang mga ito ng ebidensya na magtuturo sa kanya sa pagpaslang kay Maylin. Dahil dito, hinuli siya ng kapwa niya pulis, ngunit biglang dumating si Alex at tinulungan siyang makatakas nito. Inalok siya ni Alex na makipagtulungan sa kanya, kapalit nito ay tutulungan siyang linisin ang kanyang pangalan, dahil meron itong kopya ng surveillance sa pagpaslang sa kanyang kapatid. Bilang kapalit naman nito ay tutulungan siya ni Hong na ipaghiganti ang kanyang ate. Sinabi niya dito na iisa lang ang may kagagawan sa lahat ng mga kaguluhan. Subalit, tumanggi si Hong na makipag-team up sa isang assassin dahil isa siyang pulis. Habang sila ay nag-uusap, biglang dumating ang partner niyang si Masyuma. Ibinalita nito na may nag-transfer ng malaking halaga sa account ni Hong. Isa itong dagdag na katibayan na binayaran si Hong upang tapusin ang buhay ni Maylin. Kaya wala nang choice ang babaeng pulis kundi ang sumama kay Alex. Dumating ang araw ng kanilang pagsugod sa gusali ng Chow. Ngunit, ang mga ito ay nakahanda na din sa kanilang pagdating. Nabalitaan ni Chow Men, na nakatakas si Hong at kasama nito ang Dark Angel. Hindi naman gumana ang ginawang pag-hack ni Hong sa system ng mga Chow dahil meron silang bago at magaling na programmer. Dahil dito, lumabas si Hong sa van upang tulungan si Alex. Bago ito umakyat ng gusali, pinatumba niya muna ang mga natirang security sa ibaba. Samantala, sa wakas ay naabutan ni Alex si Chow Men, ngunit ang mga bodyguards ng lalaki ang kanyang nakalaban kaya nahirapan siyang lapitan ito at tapusin. Masyadong malakas ang mga ito kaya nabugbog ng husto si Alex, ngunit ilang saglit lang ay dumating si Hong at tinulungan siya sa laban. Hinarap ni Alex ang isa pang bodyguard. Patuloy naman ang laban sa pagitan ng dalawang babae at dalawang malalakas na bodyguards kaya't nahirapan sina Alex at Hong sa mga ito. Iba't ibang karate techniques ang ginamit ng dalawang babae para matalo ang lalaki, at sa wakas ay pinatumba ni Hong ang kalaban niya. Ngunit ang matandang kalaban ni Alex ay masyadong malakas kaya siya ay nabugbog nito ng husto.
Dumating ulit si Hong at sumali sa kanila, katumbas ng 10 tao ang matanda kaya nabugbog sila ng husto, ngunit hindi sila sumuko at determinadong tapusin si Chow Men sa araw na yon. Nang hihina na ang dalawa, ngunit patuloy pa din nilang nilabanan ang matanda, hanggang sa huli ay natalo nila ito. Pumasok sila sa loob ng opisina at naabutan si Chow Men. Mabilis nila itong natalo dahil mahina ang lalaki sa pakikipaglaban at magaling lang ito sa pagkamkam ng kayamanan. Pagkatapos nilang matalo ang kalaban at tulad ng kanilang napagkasunduan, binigay ni Alex ang CCTV footage na makakapaglinis sa pangalan ni Hong, kasabay ng pagsuko niya sa pulis upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Ngunit, sinabi ni Hong na wala na ang Dark Angel at wala na itong kasalanan na dapat pang pagbayaran, dahil dito, iniabot ni Alex ang access sa World Panorama kay Hong, ito ang gusto ng kanilang ama noon pa man, at pagkatapos ay tumalikod na ito. Sa huli, makikitang dumalaw ang dalaga sa puntod ng kanyang mga magulang at ate, nangako ito sa kanyang kapatid na sasabihin niya sa kasintahan nitong si Chan ang nangyari at kung gaano siya kamahal ng kanyang ate Maylin, pagkatapos ay nagsimula siya ng bagong buhay ng mag-isa. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.